Yan po mga kalingap. Pakilala po kayang channel, pakisubscribe po. Baby Mix Vlog ng Northern Summer po. Northern Sama. Kasama ni Joy the Great, mga kalingap. Thank you po. Maghahanap ng matutulungan sa bawat barangay ng Northern Samar. Pinamumunuan ni Joey the Great at kanyang mga members na mababait. Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Raymond Galosa. Sila ay laging mag-aabot sa atin ng pag-asa. Dapat mayroong tugtog. Tugtog ano? Oo. Sa Tingurilo. Ano pala sila oh. May pagka nag-ano yan doon. At least may pinangawakan kayo. May mga beneficiary sa ibaba na sasagipin nyo. Sasaluhin yung gano'n. A few moments later. Para mas malinaw po. Duty ang ating bawat pupuntahan ng mga lugar. Dapat unang-una ang ating alamin ang lugar kung saan anong lugar na pupuntahan. Kailangan pupunta muna tayo ng barangay para nang sa ganon malaman ng barangay kung ano tayo, kung sino tayo. At magpakilala tayo sa kanila bilang isang team kalingap. At ang sa ganon, kung ano yung kanilang isa-suggest or mga tao na pwedeng tulungan, sila ang magtuturo. Pangalawa, sa mga barangay kagawad, yung Ang ipaliwanag ka kung ano ang layunin at may mga landing pad sa iba't ibang lugar. Ingatan na mong kayo si Ambassador G. Moreno. Kaya magandang hapon po sa bawat isa. At sa akin pong pagkakaunawa, ako po ay nakalaga na ambassador ng Kumakanan Lingpan. Ang una ko pong tiningnan, di ba sa bawat bansa, ang bansang Pilipinas ay mayroong mga ambassadors na kumakatawan sa bawat bansa. Kagaya po ng Pilipinas, At kumbaga ay ito yung isa sa nagiging puntahan, takbuhan, halimbawa ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Pwede po sa atin sa Team Kalinga na nagkaroon nga po ng landing pad at nagkaroon po ng mga ambassadors na kung saan ay mga tagapanguna, leaders, na kung saan ay pangunguna sa mga lugar, bawat barangay na pupuntahan. At kaya nga ng sinabi ni Ambassador Kalinga Jose na yun yung ginagawa namin maging sa Tumaka bago kami mag-scout at pumunta sa bawat barangay. Ang una namin pinupuntahan ay ang mga barangay kagawad. Nang sa ganun, sa bawat pagpasok sa bawat barangay, kasi tayo ay mga estranghero, mga dayuhan, kumbaga ay courtesy na alam ng barangay na mayroong mga charity vloggers na katulad natin na naandun sa barangay nila. Kaya yun yung ginagawa namin sa Bungaka. Una namin pinupuntahan po ay ang mga barangay official sapagkat sila ang unang nakakaalam sa mga kababarangay nila na nangangailangan ng tulong. At minsan po kami po ay ating makakaya. Kaya yung vision and mission na sinasabi nga ni Kuya Bal na ipadalangin natin sa ngayon, ang Kalingap, ang landing pad ay hindi lang sa bansang Pilipinas at nakaroon na rin ang landing pad sa India. Kumbaga, sa panahong ito,
palawak ng palawak ang paglingap at pagtulong na ginagawa ng Team Kalingap. Kaya ang landing pad po ay isang bagay na napakahalaga. Kagaya ngayon sa Luzon, Sorsogon, kung walang landing pad, saan tayo tutuloy? Di po ba? Saan tayo pupunta? Kung tayo po mag-hotel, mas malaki po yung gastos. Pero dahil meron po landing pad, dahil ito po ay sama-sama din itaguyod, i-push po natin. Dahil po ay sa bawat barangay, alam natin na maraming nangangailangan ng tulong. At ito po sa aking paniniwala na sa bawat barangay po na meron talaga diyang nangangailangan ng tulong at maraming nangangailangan sa ating Kalingap. At yun lamang po at maraming salamat kasi may mga landing pad ngayon sa Gumaka landing pad, Lungsod landing pad, Davao, Samar at sa Magandang hapon po sa lahat ng nandito sa harapan ni Kuya Val. At syempre lalong-lalo na po kay Kuya Val. Doon po sa sinabi ni Sir Kuya Jose. Kuya Jose. Sa kanilang dalawa po. Parang sa akin po, sorry pero parang hindi na po bago kasi yan na po yung ginagawa namin noon pa po. So parang nasobrahan lang, mas maliwanag na po ngayon sa amin. Ano nga yung pagkakaunawa mo sa landing Pwede mag-suggest? Pwede pakilala po muna. Para makilala. Sorry po. Ako po po si Kanay Edna Condor. Membro po ng Integrity Moreno, individual Integrity. Sa Northern Samar po. Ang pagkakaunawa ko po sa landing pad is katulad po ng narinig ko ngayon na ito po ay tahanan ng lahat ng Kalingap. At kahit saang lugar siguro tayo mapagpan, kung may Kalingap, may landing pad doon, pwede kami tumuloy. Yan po ba yun? Yes. Yun po. At saka syempre para sa amin, sa Northern Samar, parang lalo kami nabuhayan ng loob ng magkaroon ng landing pad. Parang pakiramdam namin, mas nadagdagan yung magiging lakas namin as a group. Yan na lang po Kuya Val. Thank you po. Mr. J, WWD. Sa akin lang, bilang isang team Kalingap, nabuo ang landing pad. Dahil ang purpose ko dito ay upang mapalawak ang pagtulong. So meaning, itong landing pad, ito yung susi or ito yung tahanan ng mga vlogger na kung saan ay tayo po ang parang nilalapitan nila ba? Tayo yung pag-asa sa mga naghihirap sa iba't ibang lugar. Gaya ng Lunsol, ng Gumaka at sa Davao at sa upcoming sa Samar. So, para sa akin, ang landing pads ay dito magtitipon-tipon tayo, magkakaisa para yung pagtulong ay mas lalong lumawak pa. And then, talagang tulungan lang po tayo kahit tumaas man ang subscribers natin, basta patuloy tayo magpagkumaba. Yun lang po. So, Kuya Val, kay Ate, at lahat ng mga Kalingap partners na nandito ngayon kasama ko. Maraming salamat at saka yung mga ka-team ko nakaisa dumamay sa akin papunta rito. Ang landing pad, ang pagkakaalam ko, yun yung ginagawa sa amin ni Kuya Val, yung mentor kami dati, mga batch 1. Ganun yun. Pag bumagsak kami sa isang barangay, sabi ni Kuya Val, pag huminto yung sasakyan at may papalag ako sa bahay na yon, kumuha kayo ng bigas at kumalat kayo. Kailangan, pagbalik nyo, wala na kayong bigas. 20 minutes. Diba? Kaya naging ninja moves eh. 20 minutes. Pag wala ka ng 20 minutes, bahala ka. Umuwi ka sa lighthouse. Oo. Wala daw bigas. Ganun po. Kaya nga paglingap, alis to, mabilis. And then, ginagawa namin, pagbaba ni Kuya Val, bit-bit ng bigas, ikot kami, may maplag sa wala, 20 minutes, balik kami, sakay ulit, ibang barangay naman. Para sa isang araw, hindi lang isang barangay. Maraming barangay yung napupuntahan hanggang sa maubos yun talaga namin bigas. Ganon yung namin. Pero ito,
nagtayo ng landing pad, kumbaga sabi ni Kuya Bal, walang pinagkaiba sa Lingap Center. Di ba Kuya Bal? Yun ang una. Yung Lingap Center dati, ano ang ginagawa ng Lingap Center? Isa rin kami doon. Nagdadala kami ng bigas, sopas, mga kapi, tinapay. Ang ginagawa naman ni Kuya Bal doon sa Lingap Center, mga senior. Nagkakaroon ng papiling sa isang Lingap Center. Kung natatandaan nyo, di ba si Ka-Business nagdala ng makina sa Lingap Center sa Mercedes. Doon sa Mercedes, nagkaroon ng Lingap Center saan? Mercedes. Hindi, doon sa Kapalonga. Di ba? Nagkaroon ng Lingap Center, Kapalonga. And then nagkaroon pa ng isang Lingap Center sa Alawihaw. Di ba kayo ba? Larap. Oo. Ikilarap din, nagkaroon din ng Lingap Center. O Panganiban, ng Lingap Center. Yun dati, pinalitan lang ng Ladipan. Ano? Pero yung Lingap Center dati, kinukuhaan din ng permit para maging legal. Ito ngayon, may permit din. Kaya ito, sinisikap namin sa Samar Ladipan, mag-umpisa tayo kumuha ng permit sa barangay. Di ba? Tapos sa barangay, pulis. Tapos sa pulis, sa munisipyo na, pataas na ng pataas. Di ba? Para kahit pa paano, authorized na tayong kumilos saan man sulok ng barangay. Kung baga, meron na tayong secured na tayo. Kasi hindi lang sila yung pinapangalan, pati yung sarili natin. Kasi bago tayo sa barangay na yun. Di ba? Pag pumasok tayo sa isang barangay, ang dami na sama ng tingin sa atin, di ba? Oo, at least, pag mayroon ka papel na sumita sa'yo, ba't nandito ka, may papakita ka, may mga berma kayo sa barangay, is pinangahawakan ka. Sa malaking ano yun, ano? Sa mga scouters naman, dapat talaga magsipag. Hindi mo rin i-upload ka, ngayon, pahinga ka. Di ba? Dapat kung baguhan ka pala, consistent mo yung channel mo, 3 o 2 upload sa isang araw para magtuloy-tuloy. Ganun yung ginagawa namin. Sabi ni Kuya Bal, sige, kahit ano, i-vlog nyo, open lahat. No? Kahit biyahe, kahit paghamot, pag ano, i-vlog nyo. Basta kailangan may upload kayo araw-araw. And then, nagkaroon ng isang rules ulit, ang meeting ulit. Sabi niya, kailangan yung vlog nyo, huwag nyo ipabalag sa kanya kasi yung upload niya at yung upload mo, magkaisa. Kaya doon, nag-ikot kami. Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. At maraming salamat Kuya Bal, malaking oportunidad para kahit pa paano lumawak yung paglingap, hindi lang dito sa Luzon, hindi lang sa Gumaka. Ayun, may Samar na, Musakay ay susunod, sa India mayroon na rin. Sana, hindi lang dito. Ito, nangangarap din sa Masbate. No, magkaroon din na ng, gusto mo yung ambassador ng Masbate? Depende po, kalooban ni Lord kung ano. Dahil ako po bilang charity vlogger, sinisikap ko din po na ipagkilala po yung Team Kalingap sa Masbate. Tumingi din po ako ng permiso kay Kuya Bal. Nagkapag-feeding na po ako doon. Ang pinakilala ko po doon si Kuya Bal at lahat po ng Team Kalingap. So, bawat barangay po doon, nalaman ko rin po na talagang kilala po ang team natin. Kaya lang po, siguro po may mga bali-balita nga na ano daw yung lugar namin, pero hindi naman po. Talagang kahit saan lugar naman. So sana nga, kalooban ng Diyos na, kasi ano din sila, nangangarap din ang Masbate. Yun lang po, thank you po. And then hanggang sa may nakilala ako, ito si Kuya Taba. And sa mga hindi pa po namin kilala, ako po na si Boy Tabang, no? Kaunaw na ako sama dito kay Kuya Joey nung lumipat na siya ng Samar upang mag-for good doon na magpatuloy sa pagtulong. Isa po akong dating dancer at saka petikero at naging ex-crew din ng Jollibee Kitarman. Kaya nung time na yun, nakilala ko si Kuya Joey at experience ko kung gano'n talaga maganda na tumulong sa mga taong nangangailangan. Ano siguro? Siyempre nandito po sa FDF na. I'm done. At makilala niyo. Ang inay-said na po, Condor, dati na po ako nag-vlog, may mga content na po ako before. Pero yung mga ano lang, yung content lang na yung pamamasyal na mga bata, na family ba. Pero
dati pa gusto ko talaga yung mga charity content. Kaya nang dumating ang head namin si Joey Dagrit sa Samar, doon nagkaroon ng katuparan yung gusto kong content. Thank you po. Dito si LC TV.